Muli, no, isang magandang umaga po sa lahat ng nakikinig ngayon para sa health tips. Kalusugan mo, usap tayo. So tuwing April 25 po no, ng bawat taon, idinaraos po ang World Malaria Day. No? Ang tema po sa kasalukuyang taon ay Malaria Ends With Us, Reinvest, Reimagine, and Recognize. Ano? So ang kagawaran po ng kalusugan sa pakikipag-ugnayan sa World Health Organization ay nais na tiyakin na ang mga aktibidad tungo sa eliminasyon at pagkontrol ng malaria ay mapapanatili sa pamamagitan ng political will at commitment ng mga lokal na pamahalaan. Ano? So atin pong tignan ang kasalukuyang estado ng malaria. This is for the global malaria statistics, no? So, tignan na lang po natin, no? For the year 2022 pa naman ito, no? Tignan natin yung mga kaso, no? For global cases, approximately 200 million cases. Napakarami po niyan, ano? And global deaths naman po, umabot po ng 608,000, no? At yung ating pong mga high-risk groups na laging binabantayan, concerning, no? Ito, concerning po sa buong mundo po ito, ano? Children under 5, the pregnant women, and individuals with compromised immune system. So karamihan po sa bilang ng nakikita nyo dyan ay mula sa mga bansa po sa Africa. So para sa sitwasyon ng malaria sa Pilipinas, no? So ang malaria po, no, ay makikita sa iba't ibang rehiyon actually sa buong Pilipinas, no? So kabilang ang ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Dati po silang mga endemic areas. Ngunit malaki po ang pagbaba ng mga kaso at pagkamatay sa nakaraang dekada. So, ito po yung recent trends natin. Ang mga pagsisikap ay humantong sa pagbaba ng mga kaso. Pero po, no, kinakailangan pa rin ang pag-iingat. No? So, para po sa programa, no, yung ating malaria control and elimination program. Ito po yung mga maibibigay kong updates sa inyo, no. So, nagsagawa po ang programa, no, ng subnational. Tinatawag natin itong subnational elimination strategy na kung saan isa-isang idinideklara ang bawat probinsya upang makamit nga po natin ang hangad nating maging malaria-free country by 2030, no? Ito po kasi yung ipinangako ng Pilipinas, no? By 2030, buong bansa malaria-free na po. So sa katapusan ng taong 2023, may 70, no? 72 na po ang opisyal na nadeklarang malaria-free provinces, no? 81 po lahat ng provinces natin, di po ba? Then siyam po ang under assessment pa at isa na lamang po na probinsya na may active transmission. No? So alinsunod po sa pangako ng Pilipinas na makamit ang malaria-free country status by 2030, kailangang masidhing mapababa ang mga kaso sa probinsya ng Palawan hanggang maging zero sa taong 2026. So 2025 na po ngayon. So ang target date hanggang next year po, ano? Then sunod po dito, kinakailangan ding opisyal na madeklara ng kagawaran ang lahat ng probinsya na malaria-free by 2027 naman, ano? At siyempre, no, mapanatili ang malaria-free status to sustain the malaria-free status, no, sa pag-iwas ng hawaan o prevent re-establishment. So kaya kinakailangan po na mahanap lahat ng imported cases na pumapasok sa bansa at magamot ng tama kaagad-agad. So, ikinagagalak ko pong ihayag na ang Central Luzon, no, ay officially isa ng malaria-free region. Region-wide po, no? Malaria-free status na tayo. So, ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nito ay napigilan na po natin
ang local transmission ng malaria sa lahat ng endemic areas ng rehiyon. Ngunit patuloy pa rin nga pong nagkakaroon ng mga imported cases, no? So ito po yung mga kaso na nakuha ang parasito sa ibang lugar na kung napabayaan, maliban sa masamang epekto sa pasyente, ay maaaring magdulot ulit ng local transmission at kumalat, no? Kaya patuloy pa rin po ang programa at mas lalo nating tingin, no, ang ating mga ang surveillance hanggang sa ang buong Pilipinas ay maging ganap na malaria free, no? So balikan po natin, no, kung ano nga po ba ang malaria, no? Konting review lang at paano ito nakukuha para sa ating mga community o mga nakikinig na sa atin ngayon, no? So again, ang malaria ay isang sakit na dulot o sanhi ng isang parasito. Yung tinatawag po nating mga Plasmodium parasites. Parasites po sila, no? Na sila po ay nagdudulot ng infeksyon sa dugo. So sa dugo po usually naninirahan or nabubuhay yung mga parasito na yon kapag pumasok na po or nahawaan na ang isang tao. So ang parasitong ito ay may iba't ibang uri o species, no? Iba-iba rin po sila. Ang pinaka nagdudulot ng kamatayan or nagdudulot ng mga tinatawag nating severe cases, yung tinatawag nating Plasmodium falciparum. Sunod dito, may tinatawag din or may mga species din tayong tinatawag na Plasmodium vivax. Meron din po sa atin sa Pilipinas ng Plasmodium malariae, no? At usually itong susunod, Plasmodium ovale, medyo madalang lang po, no, na makita to sa ating bansa, usually sa mga bansa po sa Africa yon. At meron din naman po tayong nakikita rin ng mga tinatawag nating Plasmodium knowlesi. So kung titignan po natin, no, ilang species yon, mga 5 species po na makikita sa tao, no? 5 species ng Plasmodium parasites. So, ang sakit po na ito ay naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Anopheles ang tawag. So hindi po siya katulad ng lamok ng dengue na ang tawag natin doon ay mga Aedes, no? Dito po mga Anopheles na may dalang parasito. Ang mga lamok na ito ay namamahay, nagpaparami sa mga masukal na sapa na may mahinang daloy ng tubig. So again, unlike po sa Aedes, usually naman sa urban areas natin makikita at namamahay or namumugad sa mga clear, stagnant water. Ito naman po, uulitin ko, namamahay at nagpaparami sa mga masukal na sapa na may mahinang daloy ng tubig. So, posible o maaari din pong maipasa ang malaria sa pamamagitan ng blood transfusion, sharing of IV needles, at mula sa sinapupunan ng mga buntis. Pero madalang lang pong mangyari ito sa atin, ano, very seldom, very rare, I mean. So, ano-ano naman po ba ang mga sintomas ng malaria? Ito po, ano, ang karaniwang sintomas ng malaria, yung ating mga most common early symptoms. Ito, lagnat, panginginig, at pagpapawis, no? So, gaano naman kaya katagal bago lumabas ang mga sintomas ng malaria matapos makagat ng lamok, no? Lamok na Anopheles. So, karaniwang nagpapakita ng mga sintomas ng malaria ang isang taong nakagat ng lamok na nagdadala nito sa loob ng 10 hanggang 15 araw. Uulitin ko po, once na nakagat po nung Anopheles na lamok na may parasito, lalabas lang po ang sintomas makaraan ang 10 hanggang 15 araw. So don't expect na pagkakagat ngayon, kinabukasan, meron ka ng sintomas kaagad. So kung nilagnat man kayo nung wala pa doon sa incubation period na nabanggit ko,
magpakonsulta pa rin, no? Pero malamang po ay hindi po yon dahil sa malaria. So, ito po ang payo ay agad na kumonsulta sa doktor kapag makaramdam ng isa sa mga sintomas matapos pumunta sa isang lugar na may malaria. So, sa atin sa Central Luzon, no, hindi malaria-free na tayo, hindi na endemic. Pero once na ikaw ay pumunta sa isang endemic pa ang malaria, bumalik ka sa inyong umuwi ka, no, at nakaranas ng mga sintomas, doon po tayo magsuspetsa na baka nga po na magkaroon tayo or nagkaroon tayo ng malaria, no? So ito pong mga nakikita ninyo, ang mga sintomas ng severe malaria, no? Ito po yung may pag hindi kaagad po nagpakonsulta, ito po yung maaaring makikita na sa isang may sakit, ano? Pagkawala ng malay o convulsion, pagbabago ng ikinikilos, nahihirapan na po siyang huminga, no? Madalas na pagsusuka at pagkahilo, paninilaw o yung jaundice na tinatawag natin, minsan yung iba nagkukulay kaping ihi na rin, ano? At siyempre po yung dahil sa dugo ito, namumutla po ang ating mga pasyente, no? Pamumutla or anemia. So may dalawa pong klase ng laboratory test sa ating mga diagnostic facilities, no? So usually itong ating mga diagnostic facilities, yung ating mga hospitals na may laboratorio, and even yung ating mga rural health units or ating mga primary health centers, no? Primary care centers, no? So ang malaria blood smear, no, examination na siyang gold standard sa pagsuri ng mga suspect malaria. Ito po yung unang-una, no? Ah, so ito po, dito po, kailangan lang po ng gapatak na dugo para magawa ito. At sa loob lamang ng around 2 hours, no, 2 oras, may resulta na pong makukuha. Meron din pong isa, ito po yung tinatawag nating Malaria Rapid Diagnostic Test, no? Ito po yung alternatibong pagsusuri sa taong hinihinalang may malaria, no? Kung walang trained microscopist sa isang facility. So ito po yung ginagamit nila, no? So gapatak din po na dugo ang kailangan para magawa ito at sa loob ng 15 to 20 minutes din, no? Mas mabilis siya, mailalabas na po ang resulta. So mas mabilis siya pero medyo kailangan gumastos dahil nga kailangan natin bumili nitong mga kits, no? So ang malaria po, no, ay maaaring maiwasan at may karampatang lunas po ito. Hindi katulad sa ating sakit na dengue na viral na wala po talagang available treatment doon, no? Pero dito po sa malaria, may mga anti-malarial parasites po tayo. So may mga available po tayong gamot kontra sa mga ito. Ngunit, no, lagi nating tatandaan, kapag hindi naagapan, maaari itong ikamatay ng taong may malaria, no? So wag tayong maging kampante, may gamot naman pala, pero wag nating hayaan na maging malala ito, maging severe bago magpakonsulta or bago uminom ng gamot. So may mga libreng gamot or gamutan ba para sa mga nagkakaroon ng malaria. So sinisiguro nga po ng programa ng DOH na laging may mapagkukunan ng gamot at tama po, no, libre ang mga ito. Libre lang po sila. Ang mga ito ay ipinamamahagi po sa ating mga provincial health offices at referral hospitals, ano. So makipag-ugnayan lang po sa provincial health offices. Minsan po yung facility na kung saan sila, kayo nagpa-check up, nagpa-konsulta, sila na po yung makikipag-coordinate sa ating provincial health office. And if next level naman, pwede rin naman po dito sa ating sa CLCHD. Ano.
So paano po ba makakaiwas sa sakit na malaria, no? Madali lang naman po, no? Basic lang naman po, no? Para sa mga pumupunta o naninirahan sa mga endemic na lugar. So gaya po ito ng Palawan. So ang wastong kaalaman sa prevention and control ang unang hakbang, no? Siyempre po, ano? So protektahan ng sarili gamit ang mahabang damit at insect repellent, no? Ito po kung nasa endemic area po kayo or pumunta sa isang endemic area na kung kailangan yung matulog doon. Then yung mga naninirahan doon, no? Siyempre kailangan linisin ang sapa na may nakayongyong na halaman na pinamumugaran ng lamok. Ito po ay to prevent lang po, no, yung pagdami ng mga ating mga vectors. Siyempre pag kokonti yung vectors, lesser yung chances na mahawaan tayo. Gumamit din po ng mga insecticide treated nets, no? Ito po pinamimigay naman po natin ito ng libre din po, no? Insecticide treated nets o kulambo na may halong insecticide, no? So gumamit po tayo ng mga ito kapag matutulog sa isang endemic area sa gabi, no? So kung sakaling may scheduled spraying naman, spraying activity sa inyong mga lugar, mainam na pahintulutan ang sprayman para sa karagdagang protection. At syempre, no, higit sa lahat, ang lagi nating pinapaalala, no, sa mga nagkakaroon ng sintomas, seek early consultation. Have your blood checked for malaria, lalo na po sa ating mga returning overseas Filipino workers, no, yung mga nagtatrabaho po sa mga bansa sa Africa, no. And of course, we need to take complete dose of the anti-malaria medicines na inireseta or ibinigay po sa atin. Ano?